Bulaga, di po talaga mapigilan sa kadadakdak ang dating host ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana. Kung una mga kaparokya ay si Tito Soto ang binabanatan nito. At ang Eat Bulaga na kesyo mga kaparokya ay may sindikato daw dito. And of course, dinamay na rin po nito mga kaparokya si Jose Manalo. At ngayon naman po mga kaparokya ay si Alan K naman po ang talagang tinira ni Anjo Iliana. At bukod pa dyan mga kaparokya ay dinamay pa po nito ang dating PBA star na si James Yap. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kaparokya. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ko sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At ang kinokontent natin mga kaparokya ay ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa and of course ang butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, grabe, di po talaga mapigilan sa kadadakdak ang dating host ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana. Na tulad po na sinabi natin, una pong binanatan nito ay si Senador Tito Soto, ang Eat Bulaga at of course si Jose Manalo na kesyo mga kaparokya ay ahas daw ito, mayabang at isa sa sindikato mga kaparokya sa Eat Bulaga. Ngayon naman po mga kaparokya ay si Alan K ang binanatan ni Anjo Iliana. Ano na kaya talagang nangyayari kay Anjo Iliana at kung ano-ano na lang pong issue ang nilalabas nito. Sana mga kaparokya kung maglalabas siya ng issue, para sa akin lang naman to, ay maglabas din po siya ng pruweba nang sa gayon ay mas paniwalaan po siya. Kasi hanggat wala po siyang inilalabas na pruweba ay mas mananatili pa rin naninira ang taong ito. Knowing naman mga kaparokya na matagal niyang nakasama ang legendary trio. Of course, bilang magkakaibigan mga kaparokya ay talagang magkwekwentuhan kayo ng sikreto. Normal yon mga kaparokya sa magkakaibigan. Pero ngayon mga kaparokya ay isa-isang inilalabas mga kaparokya ni Anjo Iliana yung mga dati nitong pinag-usapan nung time na nasa Eat Bulaga pa ito. Ito yung tinatawag natin mga kaparokya na kaibigan na babaliwalain ang inyong pinagsamahan. Kumbaga mga kaparokya, wala siyang pakialam kung gaano man katagal ang inyong pinagsamahan. Ang importante sa kanya mga kaparokya ay mailabas niya ang nasa saloobin niya. Sana totoo yung nasa saloobin niya mga kaparokya dahil mas nakikita po natin mga kaparokya na may motibo ang ginagawa niyang ito. At naniniwala tayo mga kaparokya na mayroong tao sa likod ng pang-demolish ni Anjo Iliana, lalo pat alam naman po natin mga kaparokya na dating staff ni Senador Jinggoy Estrada si Anjo Iliana. Pero hindi po natin sinasabi mga kaparokya na involved dito si Senador Jinggoy Estrada. But again mga kaparokya, matanda na si Anjo Iliana. Kung ano man po ang desisyon nito ay tanging siya na lang po ang nakakaalam nito. Pero ang siraan, ang legendary trio, ang Eat Bulaga at ang mga host nito ay hindi kaaya-aya. Dahil sinisira lang nito mga kaparokya ang legasiya niya sa nasabing noontime show at sinisira din nito ang legasiya ng iconic trio at ng Eat Bulaga. Mag-50 years na po sila mga kaparokya, ilang taon na lang ang hinihintay ng Tito Vic and Joey at ma-reach na nila yung inaasam nilang golden anniversary at ngayon ay unti-unti pong sinisira mga kaparokya ni Anjo Iliana at kung ano-anong issue na lang ang inilalabas nito, mapansin lamang po siya. So yun nga po mga kaparokya, si Alan K naman po mga kaparokya ang siyang binabanatan nito sapagkat nag-umpisa to mga kaparokya nung sabi nga po siya na pinapatakbo daw po siya ng mga followers niya bilang
senador. Actually mga kaparokya ay tinatawag na nga po siyang Kuya Sen. Ewan ko lang mga kaparokya kung anong naiisip ni Anjo Iliana na kung saan mga kaparokya ay napak-comment or nagbigay nga po ng opinion si Alan Kay regarding nga po sa sinabi nitong pagtakbo nito bilang senador by 2028 na kung saan ayon kay Alan Kay mga kaparokya ay marami na daw pong problemang hinaharap ang mga Pilipino ay daragdag pa daw po si Anjo Iliana na tila hindi po nagustuhan ni Anjo Iliana yung sinabing yon ni Alan Kay. At ayon naman po kay Anjo Iliana ay opinion daw po yun ni Alan Kay nga lang ay babanatan niya daw po. Kasi ayon dito once na may nagbigay sa kanyang opinion ay babanatan niya daw. At ito nga po mga kaparokya yung sinabi ni Anjo Iliana na si Alan Kay ay nakabooking daw mga kaparokya si James Yap. Yung amateur player pa lang po si James Yap nung time na nasa UE Red Warriors or sa PBL pa lamang po ito. At yun nga po, pinapunta daw po ni Alan Kay si James Yap sa bahay nito at binigyan daw po ng sapatos. Yun nga mga kaparokya, sabi ni Anjo Iliana ay yan daw po ay dapat na hindi na ikinukwento. Pero para sa akin mga kaparokya, normal yun lalo na sa mga tulad ni Alan Kay. At yung kwentuhan na sinasabi ni Anjo Iliana ay yun ang kwentuhan ng magkakaibigan. Kumbaga normal lang yun sa magkakaibigan na magkwentuhan regarding sa mga nangyayari sa isa't isa. Pero ang hindi tama mga kaparokya ay ilabas mo yung gantong issue, makapanira ka lamang ng isang tao. Yun ang para sa akin ay hindi tama sapagkat nakakapanira ka ng buhay ng isang tao. Well, hindi naman to papansinin mga kaparokya ni Alan Kay at baka pagtawanan lang ito ni Alan Kay. Nga lang mga kaparokya, syempre si James Yap na dadawit si James Yap sapagkat alam naman po natin na politiko si James Yap, di lang po basketball player. Councilor po si James Yap sa San Juan City. At tila mga kaparokya parang sinisiraan ni Anjo Iliana si James Yap dahil alam naman po natin San Juan City ay involved po dyan ang mga estrada. Mga politician po sa San Juan City ay ang mga estrada. Hindi kaya konektado to mga kaparokya. Dahil mga kaparokya, malakas si James Yap sa San Juan City at parang konektado ito para siraan ang isa sa pinakamahusay na manlalaro dito sa ating bansa. Mahusay na PBA player dito sa bansa. So nga po mga parokya, kung ano man po ang pinag-usapan nyo bilang magkakaibigan, dapat hindi nyo na inilalabas yan. Kumbaga mga kaparokya, usapang magkakaibigan yan. Pero ang pinapakita ni Anjo Iliana, mas daig pa nito si Alan Kay kung umasta dahil kung ano-anong chismis ang sinasabi ng dating host nga po ng Eat Bulaga. Na masasabi natin mga kaparokya na nagpapaka-relevant sa legendary trio dahil siguro mga kaparokya di nito matanggap na hanggang ngayon ay kahit nasa edad na po ang legendary trio ay nasa itaas pa rin po sila ng kanilang karir. At si Anjo Iliana mga kaparokya ay ginagamit mga kaparokya ng kung sino man para siraan ang tao na konektado kay Tito Soto. Yan ang mga gawain mga kaparokya ng isang di matinong tao. Naniniwala tayo mga kaparokya na merong nasa likod or malaking taong nasa likod ng pangdedemolish ni Anjo Iliana kay Tito Soto sa Eat Bulaga at kung sino-sino pa ang dinadamay nito. Hindi ako magtataka mga kaparokya, may iba pang ilalabas si Anjo Iliana. Kayo ba naniniwala pa kayo sa sinasabi ni Anjo Iliana? Kasi ako mga kaparokya personally,
regardless kung totoo man po ang sinasabi ni Anjo Iliana. Pero past na yun eh, kumbaga nakaraan na yun, bakit ngayon siya naglalabas at bakit ngayon niya inuungkat yung mga tila pinag-usapan nila nung time na nasa Eat Bulaga siya. Masasabi mo dito mga kaparokya kay Anjo Iliana, isang manggagamit na tao. Sana nirespeto na lang nito yung mga dati nitong nakasama sa trabaho. Natatawa nga ako mga kaparokya dahil sabi ni Anjo Iliana kay Bossing Vic Soto at kay Joey De Leon nung during the time na nagpe-perform nga po ang Sex Bomb Girls sa Eat Bulaga na kung saan ay pinalitan ang pangalan ni Anjo Iliana na instead na Anjo Iliana ay Jose Manalo ay tumatawa pa daw po si Bossing Vic Soto at Joey De Leon. Bakit mga kaparokya? Ang tanong ko dyan, tingin niya siya ang tinatawanan nito? Sigurado ba siya na si Anjo Iliana ang tinatawanan ni Bossing Vic Soto at ni Joey De Leon? Napakatamang hinala po mga kaparokya ni Anjo Iliana. Parang wala na po talaga sa katinuan ang dating nakasama sa trabaho ng Legendary Trio. At kung ano-ano na lang po mga kaparokya ang pinagsasabi nito. Hindi kaya mga parokya umuutang si Anjo Iliana tapos di pinagbigyan ng mga dating nakatrabaho. Sabi nga ni Christy Fermin mga kaparokya ay gustong bumalik sa nasabing noon time show, nga lang ay hindi na po siya makabalik dahil nasa rules nga daw po mga kaparokya na once na umalis ka sa Eat Bulaga ay hindi ka na makababalik. So sana mga kaparokya ay nirespeto ni Anjo Iliana yung rules na yon dahil alam niya naman po in the first place na may rules ang Eat Bulaga na kapag umalis ka ay hindi ka na makababalik. At yung issue nito mga kaparokya na may anomalya or may sindikato sa Eat Bulaga, dapat noon pa man kung alam niya merong hindi magandang nangyayari sa nasabing noon time show ay isinawalat niya na yon. Pero bakit niya lang inilalabas yung mga gantong usapin? Kaya talaga may motibo si Anjo Iliana at merong tao na nasa likod pang paninira nito sa Legendary Trio sa Eat Bulaga, particular nga po kay Tito Soto na Senate President, pangatlo sa matataas na namumuno dito sa bansa. Actually mga kaparokya, mas maraming hindi umaayon sa sinasabi ni Anjo Iliana at isa nga po tayo doon. Hindi po tayo umaayon sapagkat hindi po tama ang kanyang ginagawa dahil kung totoo man ito mga kaparokya ay sana noon pa ay sinabi niya na ito during the time nung nasa Eat Bulaga pa po ito. I commend Eat Bulaga family sa pamumuno nga po yan ng Legendary Trio dahil mas minabuti nitong manahimik na lang at huwag patulan ang isang taong alam naman po natin kulang sa aruga at kulang sa pagmamahal. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol sa mga issue ni Anjo Iliana against sa mga host or sa mga dati nitong nakasama sa trabaho?